we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Fireworks-related injuries sa Western Visayas. Padayon nga nagasaka. Naglabot na sa 34, sunod sa DOH 6. Kaso sang leptospirosis sa Bacolod City subong nga 2023, nagdoble kung ikumparar sa 2022. Ilongga host kag actress nga si Rabia Mateo, makaupod na sa Bistop. Hi there mga pusa, good morning, good morning, good morning! Bugtaw na! You're watching GMA Regional TV Early Edition. Happy New Year! Hi John! Happy New Year mga kapuso! Katapusan na kita nga Biyernes ang tuig 2023. Ibalong tanang mga nagapauna nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live diri sa GMA Iloilo Station. Dapat nagalupok ang aton energy. Ako naman si Eden Prietos, live gikan diri sa GMA Bacolod Station subong nga aga. Dala sa gyapon namo na madalago ang mga balitang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matters. Tutok na, kaya rin ang pinakauli nga mga balita sa bilog nga Western Visayas. Kumplituhon ta tradisyon sa pagbakal sang 13 fruits sa pagpati nga naghatag inisang swerte nagapadayon mga kapuso. Apang baklanay sa mga prutas nga bilog mahina pa. Para sa detalye aton makaupod si Kim Salinas live nagikan sa Haro Plaza. Kim? Adrian, John, nagalaom sa gihapon ang mga manugbaligya sang prutas diri sa Haro nga makabawi sila sa gihapon sang ilang nga kapital matapos ang pila ka adlaw nga mahina ang baklanay. Malaka pa lang ang nagabakal sang prutas kabilog diri sa mga balaligyaan sa Haro Plaza. Gani si Nanay Bibing, wala pa kuno nakabawi sang ginkapital sini. Kapital man mga mga 100 mil, why pag binta naman ka to, mga 1/4 pa lang ang bakal. Tigado, ganyan katama. Dugang pa sa kapiertihan sang vendors kung madunot ang ila produkto. Laban-laban kita damage namon. Una namo dahil nga baligya, daw na merdi na kami damo bala damage tayo nang daw 3 days namo. Isa sa rason sunod sa mga manugbaligya kung nga agamay lang ang mga nagabakal amo ang pagtaas ang presyo sang prutas. Kung sang una, may mabakal pa nga 5 tubtob 10 ka piso nga apple kag orange, subong 15 to 20 pesos na ang kada bilog sini. 280 pesos ang kilo sang seedless grapes, 15 pesos ang kada bilog sang apple, peras kag pumpkin. Kung dalagko, mabakal ini sa 35 to 40 pesos ang isa. Para makumpleto ang 13 fruits nga ginapatihan na kadala sang swerte, mahimo man makabakal sa naka-arrange na sa 350 to 400 pesos. Siyempre, tradisyon na rin sa gamay ko at siyempre magdako ka. Nakasanayan mo na bilang bakal. Kuno swerte, gatag uno binas, bilong at nga bulan sang tuig, may pagkaon pa bola misa. Pero para sa iban, hindi na kinahanglan magbakal kung mayara man lang sang tanom. Kaangay kay Nanay Veronica sa Salay City, nga 5 na katuig nga ginatatap ang tanom sini nga miracle fruit. Kinahanglan lang kuno nga hulaton nga maggulang ang miracle fruit antes kuwaon sa puno. Bangod matiga ini kasubong sang lubi, kinahanglan gamitan sang lagari kung matalom nga bagay agud mautod. Sa masami, ginapatog daw niya ini sa ref antes imnon kada aga. Subong, amat-amat na sini nga gina-harvest ang iya miracle fruit. Dugang sa iya 13 fruits ka ginabaligya man. Nami kuno kay tipulon. Mag-New Year? Oo, mag-New Year. Amo na nabutang nila sa tunga. So, kabakal sila? John, sa atong pagpamangkot sa mga vendors diri sa subong nga aga, suno sa ilang tuman sa gihapon no ang baligyaanay sa ilang mga prutas apang ila ginalauman nga karon sa hapon tubtob sa Disyembre 31 nga magadamo na ang ila demand no. Apisar man nga gina-expectar nila nga magadamo ang demand sa sini nga mga inadlaw, hindi na sila no makapasaka gid sa presyo sa ilang mga prutas kung mag-ayo gani ang mga manugbakal igahatag dalang ini. Ang importante para sa ila agud manginhapi ang ilang New Year nga makabenta man.
John? Hingagaw na bakal sa mga prutas, mga kapuso. Madamong salamat sa updates, Kim Salinas. Western Visayas Medical Center ginapanghandaan na ang posibleng pagdamo sang mabiktima sang palupok. Samtang fireworks-related injury sa Western Visayas naglabot na sa 34 suno sa DOH 6. Yaring report ngaton gitutukan. Naka-code white alert status na ang tanan nga mga ospital sa pungsod kaangon sa pagsug-alaw sa bagong tuig. Naka-alerto ang mga ini sa posible pagdamo sa mga pasyente nga nalukpan o kung mga naaksidente antes pa man ang selebrasyon sa bagong tuig tubtob sa Enero 6. Bilang Apex Hospital, isang Western Visayas Medical Center sa ginadalaan sa mga pasyente gikan pa sa iban nga probinsya. Gani apisar madamo man sa mga pasyente nga ginatatap suno sa hospital management, handa sila sa pagbaton sa mga nabiktima sang palupok. Bastante sa gamit ang ospital para sa pagbulong sa mga mabiktima sang palupok. Pwede ta magamit nga hindi tagit gusto na ma-intubate ang pasyente or matubuhan ang pasyente. That means ang pasyente critical na gid katama. Kag of course, kung ang aton nga pasyente mabutangan sa ginatawag namon nga thoracostomy set, meaning silingon na tuslok na ang iya nga baga kay may ara nga problema sa paginhawa ang pasyente. So muna dira ang aton nga mga kag ini ginagamit para nga i-suture or tahion ang mga pilas sa mga pasyentes. May separare nga emergency entrance kag trauma room maging pain ang ospital para sa mga mabiktima sang palupok. Magluwas sa mga nalukpan, ginapreparahan man sa ospital ang mga pasyente nga nagasuprer sang hapo tugas ang aso sa mga palupok. Sa pinakauli nga monitoring sa Department of Health 6 naglabot na sa 34 ang fireworks-related injuries sa rehiyon. Anom ang nagdugang subong adlaw. Katamaan sa mga ini ang bangod sa boga. Suno kay Dr. Cordova, may nagakaigo nga first aid sa nanarisari nga pilas tugas ang palupok. May ara kita nga fingers nga na-amputate. Preferably, find that finger but do not place that one sa ice. Just wrap it with a plastic and bring that finger together with the patient sa emergency department with the eye. Usually, it's either punctured or object foreign body. As much as possible, do not rub. First of all, you have to cut a cup, yung paper cup, place it in the eye so that it will prevent other chemicals to come in or even just doing physical things in sa eye naton. And then, as much as possible, do not put anything like soap. Just run it with water kung it's a chemical. But if it's not, it's a punctured wound in the eye, do not touch. Activated naman ang Emergency Operations Center ng WVMC para sa referral, inquiry sa bakante nga rooms, teleconsultation kag iban pa nga serbisyo sa ospital. Mahimo ang magtawag sa mga numero nga makitaan sa inyo TV screen. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Mapuso halong 100% bilangan nagsakang kaso sang leptospirosis sa siyudad sang Bacolod Negros Occidental halin Enero 1 tubtob Disyembre 16, 2023 kung ipaanggi naman sa pareho nga binulan sang tuig 2022. Sa datos ng Bacolod City Health Office, may 88 ka mga kaso subong nga tuig 16 ang napatay. 100% ini nga mataas sa 44 ka kaso sang 2022 kung sa diin 11 napatay sa pamalitian. Pinakaulihing ang ginbawian kabuhi isa ka 38 anyos sa construction worker sa barangay Pahanukoy ginapatihan na impeksyon sa sewerage ukon kanal. 7 ka tuig ang pinakabata ang natapikan kag 77 anyos naman ang pinakatigulang. Ang mga kasong kalabanan nag-edad 21 tubtob 40 anyos. 70 tubtob 80% sang mga natapikan kag napatay ang wala nagdeklarar sa exposure sa kontaminado nga tubig ukon baha. Wala man ang ini nag-avail sa libre nga leptospirosis prophylaxis matapos ang ilang exposure. Isa sa ginatanaw rason sa pagsakas ng kaso subong nga tuig ang nagluntad nga baha sa Bacolod City suno sa City Health Office. Ginakibot ni SB member Anthony Cartagena ang paglupok sa isa ka granada sa wing van nga ginapanag-iyahan sini sa barangay Caigon, Maasin, Iloilo.
Wala kuno ini sang ideya kun nga agi palukpan ang iya wing van kag wala man ini kuno sang may nabaton nga pamahog antes ang insidente. Martes ang gabi sang may nabatian nga lupok ang pila ka mga residente. Apang matapos nga mausisa, ila ginapatihan nga ini ang tugas sang nag-iinit nga tangke sang gatong gani naglupok. Miyerkules na sang aga sang nag-report sa kapulisan ng driver sang van. Diri kag nagpadulong ang kapulisan kaupod ang Explosive Ordnance Disposal Team magud nga mag-imbestigar. Na-recover sa lugar ang primary pin sang ginapatihan granada. May nakitaan man nga buho sa duta sa idalom sang tangke sang wing van. Ginatinguan pa sang otoridad nga makitaan ang malaba nga primary pin kung sa di nabutang ang serial number sang granada. Na-shock ako sa gulat kay okay ka ba kayo na pinagsaran ko sino mahibo ba? Siyempre, medyo mangaman ka na. Kaya siyempre, huwag matakamaan. Hindi ko na amo kayo matutuyo ng truck ka to. Kasi patilian lang. Mapungso sa dugang abrika, may nakuha na witness ang Ibahay Pulis sa probinsya sa Aklan sa pagpanglutang sa punong barangay. Sang Barangay Rivera nga si Madeline Belinario kag sa anak sininga si Jem nga ginbawian gid sang kabuhi. Sa karon, negatipon pa sa ebidensya ang kapulisan para may sabisar ang motibo sa mga pagpatay. Ang insidente ang natabo sa tinalikdan niya Miyerkules. Base sa investigasyon sang prisan sakay sa motorsiklo ang Mag-Iloy sang ginbagaan sang tatlo kawala pa makilalaan yung mga lalaki kag ginpangluthang. Ginpahayag nga padulong kuntani sa town proper sang Ibahay ang mga biktima sang nagluntad ang insidente. Under investigation para sa ito, sir, kung politics o meron si Kap na personal na sir, ng mga nakaaway kung ano. Mga kapuso, wala na sang magasulod pa nga bagyo kon low pressure area nga magadalas ang ulan sa atong punsod sa nabilin nga 3 ka adlaw sang 2023. Ina kon basehan ang wind forecast sang Metro Weather. Padayon man nga nagaluntad sa pila ka bahin sang punsod ang northeast monsoon o kon hangin amihan. Sa karon apektado sa gihapon sang amihan ang northern kag central Luzon samtang easterlies ang nagaepekto naman sa iban pa nga bahin sang punsod. Base sa rainfall forecast sang Metro Weather mangin manami ang lakat sang panahon sa buong adlaw sa halos kabugusan sang western Visayas. Magluwas na lang sa pila ka lugar nga posible pagatupan sang manipis tubtub kasarangan nga pag-ulan karon sa hapon kag sa gabi. Mapuso pelikula nga Firefly sang Jimmy Movies kag Jimmy Public Affairs naging madinalagon sa ginapatigayon nga MMFF 2023 Gabi ng Parangal. Nakatutok Cesar Dales. Ito ko, nung bata ako, buhay. Story ng nanay ko. Big winner ang pelikula nga Firefly sang Jimmy Pictures ag Jimmy Public Affairs sa Metro Manila Film Festival 2023. Best Picture! Firefly! Ini ang ginkilala bilang Best Picture kag Best Screenplay. Best Child Performer naman si Sparkle Child star Ewan Micael. Upod sang cast ng Firefly nga nagbaton sa awards si Jimmy Pictures President Annette Gozon Valdez. Pati si Senior Vice President for Jimmy Pictures and First Vice President for Public Affairs, Nessa Valdeleon. We're just very thankful na nabigyan kami ng ganitong award. We're thankful na na-recognize yung hard work at lahat ng hirap na pinasok sa pelikulang ito. We're hoping na panoorin pa to sa mga hindi pa nakakanood kasi talaga namang magandang pelikula. Salamat at sa lahat ng buong production po ng Firefly. To our brilliant cast for bringing the characters to life. It's been a privilege to tell this story and sana po lahat tayo ay mahanap natin ng ilaw sa ating mga sarili. Makita sa niwong sang child star nga si Yuen ang kasadya samtang nagauyat sa Best Child Performer Trophy. Sobrang saya ko po kasi first time ko pong makahawak lang ditong award. Kinabahan ka ba? Well, kasi hindi po ako umaasa na ako'y mananalo kaya hindi po ako kinabahan. Tinawag na yung pangalan mo, anong naisip? Sabi ko, ano? Bakit lang natawag ng pangalan ko? So na-realize ko, Best Child Performer. Nagalao mag Jimmy Pictures nga mas magadamo pang mga sinihan nga magapagwa sang Firefly. Nakuha man sa pelikula nga Gomburza ang Best Director, Second Best Picture, Best Cinematography,
Best Production Design, Best Sound Design, kagat puno Antonio J. Villegas Cultural Award. Nakuha ni Cedric Juan sa Gumborze ang award bilang Best Actor. Best Actress si Vilma Santos para sa When I Met You in Tokyo. Best Supporting Actress naman si Miles Ocampo para sa Family of Two. Best Supporting Actor si JC Santos ang Malyari. Nakuha naman sa pelikulang Malyari ang pagkilala bilang Best Visual Effects, Best Musical Score, kag third Best Picture. Ang Kampon ang nagdaog bilang Best Editing. Best Original Song kag Gender Sensitivity Award naman ang nabaton asang Becky and Badet. Best Float Fernando Po Jr. Memorial Award for Excellence, kag fourth Best Picture para sa When I Met You in Tokyo. Ginhatagan sa Marichu Vera Perez Maceda Memorial Award si Lily Monteverde sa Regal Films. Tess Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Good morning mga kapuso. Welcome back to GMA Regional TV Early Edition. Of course, this morning, wow, no, makaupod natin of course si Ms. Rabia Mateo mga kapuso. Ms. Rabia, mayong aga. Mayong aga dira sa inyo. Aba mga pinalangga natin dira nga Bacolod noon. Kamusta ka mo dira? Of course, storyahan ta na ang love life. Baka damo gidya sang napas sana all. No? Sa inyo ni Jeric Ibiang, and I'm one of those na nagasubaybay man sa inyong love story. Now, what's something that keeps your relationship stronger? Jeric taught me to enjoy traveling, gid. Kay dati, do bagit kita balahaw, do ako, I would always save. Pero si Jeric, he taught me to enjoy what I have right now. Kay kis abala ang tiyempo, hindi ta na mabalik. So I guess amo na ang foundations ng relationship namo na we would work very, very hard. Then after that, we would treat ourselves sa out of the country, out of town, 2 to 3 days just to be refreshed. Tsaka to be more relaxed para after sina, obra-obra naman dayon. Ito namin ito nga tip ha. Work, travel, mga kapuso na from Ms. Rabia herself. So, Ibiang, ang TikTok clock, mas nagasadya gidya kung ara ka. No? Kaya, of course, iba gidya basta may ilongga, no? Lain gid. Oo, lain gidya kung may ilongga. So, adlaw ka namon nga malantaw kada ugto. Ano nga mga segment, no? Sang show nga imo gidya nga paborito, kumbaga? Ang paborito ko subong ang bag-o namon nga segment nga heto na nga. Kung diin bala ang mga issue nga permi taga kaatubang, gina-discuss namon. And usually, duhati gid ang opinion sa mga host, sa mga audience. So masadya ni siya kasi there's a lot of perspective, damo gid ya points, wala gid black and white, wala gid sakto or sala, basta tanan may ara sila punto sa ilang nga opinion. Ibiang, imbitaro na nato ng aton nga mga kapuso to keep on watching TikTok Club. Yes, sa tanan nga aton dira nga mga kapuso nga Bacolod noon kag mga Ilonggo, madamo gid nga salamat sa inyo nga suporta sakon bilang Tasha sa kakatapos lang nga Royal Blood. Abaw gimbandera ko gitong aton nga Ilonggo accent. I love that. Nga sample yun na to binagliga. Din mo no, nagwa na eh. Nagwa na. Pero next time, may paabot kita nga teleserye, hindi ko pa mahambal sugom, but around January po. And tanan kamo ginaimbitaran ko to please support and watch TikTok la kayang amon gid nga goal is mapalipay kamo nga tanan. It's a fun show. 45 minutes lang ni siya pero damo gid ya unod ang show. You're gonna learn, you're gonna laugh. And ang goal gid namon is to end the show with smile gid sa amon nga mga audience. Kaya tani maglantaw gid kamo TikTok Lock 11:15 AM na from Monday to Friday. Guaranteed gid mga kapuso no nga makita naton sa iyang next project, of course, Ms. Rabia Mateo. Enjoy Bacolod and Negros Occidental, Ms. Thank you. Ms. Rabia. Mapusang countdown sa 2024 sa Domingo na ha sa SM Mall of Asia. Mga mare, kapuso, may plano na bala kamo kung paano kagdiin sa Galawan ang 2024 kung wala pa. Let's all unite sa Kapuso Countdown to 2024 sa SM Mall of Asia.
Makabanding ta ang inyo favorite Kapuso stars niya Kanday Julian San Jose, River Cruz, Ken Chan, Christian Bautista, Andrea Torres, Sanya Lopez, kag Miss Universe Philippines 2023, Michelle D. Present man ang iban pa ka Sparkle stars nga sa Kailin Alcantara, Christopher Martin, Isabel Ortega, Lexi Gonzalez, Ashley Ortega kag Revia Mateo. Umpisa na ini sa Domingo 10:30 p.m. Para sa mga makadto, alas 4:30 pa lang magabukas na ang gate kag libre ini mga kapuso. Kita-kits! Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Ginapanindugan sang LTFRB6 nga sumugod sa Enero, madayon gid ang pagpatuman sang POV Modernization Program sang gobyerno. Kaangot sini buwas December 30, hiwaton ang pagbutang sang stickers sa mga consolidated jeepney unit sa syudad sang Iloilo. Suno kay Iloilo City Traffic Management Unit Head Darico Garbanzos, isa ini ka pamaagi agud nga mahibaluan kung ang nagabiyahe nga unit ang consolidated o kung hindi. 2,000 ka mga PUV sa syudad sang Iloilo consolidated na, samtang 400 ang hindi pa base sa datos ng LTFRB6. Samtang apisara sang December 31, 2023 nga deadline pila sa gihapon ka mga wala na consolidate nga units sa mga traditional PUJ ang pahanubutan nga makabiyahe tubtub sa January 31, 2024. Ini agud nga hindi mahalitan ng transportation sa mga ruta nga wala sang consolidated TSE o Transport Service Entity. Kaangot sini ang LTFRB ang maghatag sang special permits sa mga unit nga magabiyahe sa among nga ruta. No sticker, no travel. So meaning ang tanan nga naga-travel, they are all nga wala sang sticker, they are all colorums. And later on, amo man ini ang stickeran taman ang mga modern kag may plano pa kita nga hingagawon ng stickering man sa mga aton nga mga first town, so that ang tanan nga mga consolidated nga gasulod diri sa first town no ma-stickeran man. Kag para sa ato naman, #spread kindness, mga kabataan nga may ginasuprer nga chronic kidney disease, ginpaambitan sa kalipay sining Christmas season, mga chikiting kag ila ginikanan New Year's wish nga maagom ang maayo nga panglawason. Yari nga itong gitutukan. Nagikan pa sa kanlaon ang pamilya ni Julmar, 18 anyos. Mayo 2021 sang na-diagnose ini nga may aras ang chronic kidney failure. Subong nga Paskwa, ang wish sa iya Iloy kag pamilya, mapalipay lang ang bata bisan sa malipot nga tion. Gapakabakod lang gid nga hopefully nga maayo gid siya. Wish ko nga mag-good health lang gid kami, di na madugangan ang may sakit sa amon. Na maayo na ko dason na tuig. Para way na problema. Isa lang si Julmar sa maging paambitan Paskwa. Bulig pinansyal, kagasadyahan sang #JazzMazing Journey Project sang Good Samaritan nga si Jasmine Egan. Gintipon sini magkaangay ni Julmar sa isang Christmas party. Kabahin man sa programa ang 15 anyos sa si Nathalie sang Tinampaan, Cadiz City. Ang wish ko lang maayos Ang subang ko, amo man iya sakit, wala na agapan tungod sa pigado. Thank you sa tanan nga gihimo mo. Agud makadugang pa sa suporta sa kabataan sa Pebrero, isa concert ang hiwaton. Ang kita, tipunon agud makabakal sa tricycle para makadugang income sa ila pamilya sang mga kasubong na Nathalie kag Julmar. So ang purpose ng concert is magaan kamo bala mas na ang passive income kaya daw kita ko nga daw kabudlayan kita mangita permis ang aton mga daily needs. Tari maging successful kaya gina-pray ko gid nga healthy kamo that time. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Lagaw ta, gusto mo bala ma-enjoy ang natural
nga katahom sa palibot, pwede again magpadulong sa Bulabog, Putian Natural Park, mga kapuso. May kalaparon nga kapin 850 ka hektarya ining nahamtang sa kabanwahanan sang Dingle kag San Enrique sa probinsya sa Iloilo. Nahamtang sa Bulabog Putian National Park ang 13 ka mga kuweba pila ka matuburan kag lake para makitaan ang palibot may viewing deck man nga pwede pwestuhan. Ang park ang kilala man nga nag-iisahanong nga limestone mountain formation sa Iloilo. John, New Year man, o kung hindi, dapat nakafocus kita sa aton handom nga maayo nga palabuton para sa aton pamilya kag kaugalingon. Matudi na Adrian sunugani sa British writer nga si C.S. Lewis, there are better things ahead than any we leave behind. Hindi kita dapat magpahigot sa nakaligad bangod ang kabuhi ang dapat nga magapadayon. 3 days na lang, 2024 na. Maraming salamat sa pagtutok diri sa amin sa GMA Regional TV Early Edition. Kita sa Lunes! May muli nyo malantaw atong nga episode sa www.gmaregionaltv.com pag mag-subscribe sa atong official YouTube channel GMA Regional TV. Ako si Jan Sala. Kao naman si Red Prietos, bugos sa puwersa para sa masakong misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Happy New Year! Ngayong Pasko, ikaw lang. Ngayong Pasko, ikaw ang blessing ko. Ngayong Pasko. Sa Pasko ang tanging kong hiling, ikaw ay aking laging makapiling, at sabay natin awitin ating himig. Ngiti, igindak, anumang agos ng panahon. Matutumba, madarapa, pero laging babangon. Ngayong Pasko.